Siya ang pinili ko. Mag-empake ka na, sabi ni Aris, at isang segundo ang lumipas ay itinulak niya ako sa pader nang napakalakas kaya nawalan ako ng hininga. Sa may pintuan ng aming bahay ay nakatayo si Liza. May bitbit siyang dark blue na maleta, sarili niyang susi, at ang malamig na ngiti ng isang babaeng nakasisigurong nakuha na niya ang aking pwesto. Sa maliit na mesa ay naghihintay ang 2 baso at isang bukas na bote ng wine. Nagdiriwang na ang asawa ko bago pa man ako makaalis. May 2 oras ka, gigil niyang sinabi. Pagkatapos ay itatapon ko ang mga gamit mo sa kalsada. Ikinulong ko ang aking sarili sa banyo. Akala ni Aris ay nanginginig ako, umiiyak, at nagmamakaawa sa aking tatay para iligtas ako. Sa halip, kumuha ako ng litrato ng pulang marka sa aking balikat, tumawag sa barangay at pulisya, at nagpadala ng isang maikling mensahe. Tay, pakidala po ang kasunduan sa pagpapahiram at ang kopya ng titulo ng lupa. Tiwala si Aris na pinapalayas niya ako mula sa kanyang sariling bahay. Hindi niya alam na sa loob ng 8 taon ay nakatira siya sa isang ari-arian na eksklusibong pag-aari ng aking tatay at na sa gabing iyon ay mawawalan siya hindi lamang ng tirahan. Bago tayo magsimula, mag-subscribe sa channel at isulat sa komento kung saang lungsod kayo nakikinig at kung anong oras na sa inyo. Sa labas ng pinto ng banyo, pabalik-balik sa paglalakad si Aris. Narinig ko ang pagkiskis ng kanyang sapatos sa sahig na nara, ang maiikli at kinakabahang paghinga ni Liza, at ang mahinang kalampag ng baso. May pumulot ng natumbang baso, pagkatapos ay bumalot ang katahimikan. Ang katahimikang iyon ay mas malala pa sa sigaw. Idiniin ko ang aking kamay sa aking balikat. Ang sakit ay manhid, kumakalat hanggang sa ilalim ng aking paypay. Hindi ko pa alam kung may nabali sa aking buto. Ang alam ko lang, kung bubuksan ko ang pinto ngayon at makikipagtalo sa kanya, susubukan na naman niyang agawin ang aking telepono. Nagtanong ang pulis sa kabilang linya, kung nasa loob pa ng bahay, ang nanakit. Opo, sagot ko ng pabulong. Asawa ko po siya. Ang pangungusap na iyon ay parang banyaga sa aking pandinig. Tila ba nagsasalita ako tungkol sa isang taong matagal ko nang kilala dati. 8 taon na ang nakalipas, kayang tumayo ni Aris ng kalahating araw sa malamig at hindi pa tapos na bahay habang tuwang-tuwang ipinapaliwanag kung saan namin ilalagay ang hapagkainan. Noon, mamasa-masa ang mga dingding, may siwang ang mga bintana, at ang silong ay amoy lupa at lumang kahoy. Binili ng tatay ko ang bahay na ito ilang taon bago kami kinasal. Hindi bilang regalo, kundi bilang seguridad sa hinaharap. Ang tatay ko ay isang inhinyero sibil, isang taong nagtatabi ng mga resibo para sa mga tornilyo, mga manual ng 30 taong gulang na kagamitan, at bawat kontrata sa magkakahiwalay, at may label na mga folder para kay Aris. Nakakatawa ito. Pati ba pagmamahal ina-archive ng tatay mo? Biro niya. Natawa rin ako noon. Si Mang Valeriano Reyes ay nakatira sa San Pablo, Laguna. Matapos mamatay ang aking ina, naiwan siyang mag-isa sa isang maliit na bahay na may taniman ng mga puno. Ang ari-arian sa New Manila, lungsod Quezon, ay dapat sana ay kanyang pamumuhunan. Nang magsimula kaming maghanap ng mauupahan ni Aris, mas mabilis tumaas ang presyo ng mga bahay kaysa sa aming naipon. Inalok ng tatay ko na tumira kami sa kanyang bahay sa New Manila at unti-unti itong ipaayos. Naupo kami sa mesa sa kusina. Inilapag ng tatay ko sa harap namin ang 4 na pahinang kasunduan sa pagpapahiram. Hindi dahil sa wala akong tiwala sa inyo, sabi niya, kundi dahil ang malinaw na patakaran ay nagpoprotekta sa relasyon. Binasa ni Aris ang bawat punto at pumirma sa huling pahina. Alam niyang ang bahay ay hindi akin at hindi rin kanya. Alam niyang ang pahintulot na tumira ay hindi nangangahulugang pagmamay-ari. Alam din niya na ang pagtatayo ng negosyo sa address na ito ay mangangailangan ng hiwalay na pahintulot mula sa may-ari. Sa simula, wala siyang problema rito. Swerte natin at tinulungan tayo ng tatay mo. Paulit-ulit niyang sinasabi. Kinalaunan, nagsimulang magbago ang kanyang pananalita. Nagsimula sa bahay ng tatay mo. Naging bahay na ibinigay sa atin hanggang sa naging bahay natin. Hanggang sa tuluyang naging bahay ko. Ang pagbabago ng isang salita ay tumagal ng ilang taon, kaya pala ang tagal bago ko ito napansin.
Ang pagpapaayos ay inabot ng 14 na buwan. Binayaran ng tatay ko ang bubong, ang pagpapatuyo ng silong, at ang bagong linya ng kuryente. Bumili si Aris ng ilang kagamitan sa kusina, mga ilaw para sa opisina, at mga muebles para sa unang palapag. Ginawa ko ang lahat ng hindi nakikita sa mga litrato. Nagkuwenta ako ng mga materyales, naghambing ng mga presyo, nagpabalik-balik sa mga hardware, nag-check ng mga resibo, nakipag-away sa kontraktor tungkol sa tabinging pinto, at 3 beses kong inayos ang schedule. Nang ilipat ng kumpanya ng mga sahig ang petsa ng paggawa, nagtatrabaho ako noon bilang cost estimator para sa pagsasaayos ng mga lumang gusali. Pagkatapos ng 8 oras sa harap ng computer, umuuwi ako at nagbubukas ng mga panibagong spreadsheet. Noong una, pinagtitimpla pa ako ni Aris ng tsaa. Kinalaunan, tumigil na siyang magtanong kung pagod ako. Sa unang palapag ay itinayo namin ang kanyang opisina. Ang kumpanya ay tinawag na Hari Events, na nag-oorganisa ng mga pagtitipon para sa mga katamtamang laking negosyo, mga law firm at pribadong klinika. May talento si Aris sa pakikipag-usap. Kaya niyang pumasok sa isang kwartong puno ng mga estranghero. At pagkatapos ng 10 minuto, ay umaasal siya na parang pumunta ang lahat para lang sa kanya. Malaki ang naitulong ng bahay. Gusto ng mga kliyente ang matataas na bintana, ang lumang hagdan, at ang hardin sa likod ng balkonahe. Sa mga materyales sa advertising, ang gusali ay mukhang punong tanggapan ng isang kumpanyang may mahabang tradisyon. Nag-organisa si Aris doon ng mga wine tasting, presentasyon, at pribadong pulong ng mga ehekutibo. Noong una, sinasabi niya sa mga kliyente ang totoo. Ito ang bahay ng biyenan ko, na pinahiram sa amin. Paliwanag niya. Matapos ang ilang taon, nagsimula siyang gumamit ng ibang mga salita. Binili ko ang isang gibang bahay at binalik ko ang ganda nito. Nang una ko itong marinig, itinama ko siya sa harap ng 2 kliyente. Binili ng tatay ko ang bahay, mahinahon kong sinabi. Kami ang nagpaayos. Pagkatapos ng pulong, isinara ni Aris ang pinto ng opisina. Huwag na huwag mo na akong ipapahiya sa harap ng mga kliyente. Hindi kita ipinahiya. Nagsabi lang ako ng totoo. Hindi bumibili ng katotohanan ang kliyente. Bumibili sila ng estabilidad. Inisip ko noon na estilo lang ito ng pananalita. Marketing. Hindi ko na gustong makipag-away dahil sa isang pangungusap. Iyon ang unang pagkakamali ko. Hindi dahil hindi ko ipinaglaban ang titulo ng pagiging may-ari. Hindi naman talaga naging akin iyon. Ang pagkakamali ay hinayaan kong ang kasinungalingang inuulit-ulit para sa kaginhawaan ay maging bersyon ng mga pangyayari na mismong si Aris ay naniwala na. Una, pinalitan niya ang karatula sa pasukan. Sa halip na isang maliit na karatula, nagpagawa siya ng isang mabigat na tansong plaka na may nakaukit na Hari Events Head Office. Pagkatapos ay ginawa niyang bodega ng mga materyales ang aking workspace. Hindi man lang siya nagtanong. Nagtatrabaho ka naman din sa mesa sa dining room, sabi niya. Nagtatrabaho ako sa mesa dahil 3 linggo nang iniimbak ng mga tauhan mo ang mga kahon nila sa kwarto ko. Huwag kang mag-inarte. Kumikita rin ang kumpanya para sa bahay na ito. Hindi iyon totoo. Ang amilyar ay binabayaran ng tatay ko. Ang gastos para sa mas malalaking pagpapaayos ay hinahati namin ayon sa pinagkasunduan. Ang pangaraw-araw na bayarin ay pinaghahati-hatian namin. Mas madalas gamitin ng kumpanya ang gusali kaysa sa ibinabayad nito. Pero hindi ako gumawa ng listahan ng mga pagpapaubaya ko sa aming pagsasama. Dapat pala ay ginawa ko. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang ibigay ni Aris ang password ng alarm sa kanyang mga tauhan. Nagpapatawag siya ng mga pulong tuwing Sabado. Nagpapadala siya ng mensahe 10 minuto bago magsimula para hindi ako pakalat-kalat sa unang palapag. Tinanggal niya sa sala ang mga litrato ng mga magulang ko dahil hindi raw ito bumabagay sa bagong hitsura ng kumpanya. Nang tanungin ko kung saan niya itinago, itinuro niya ang isang kahon sa silong. Dito ginagawa ang mga pakikipag-usap sa mga kagalang-galang na tao. Sabi niya, hindi natin pwedeng gawing museo ng isang probinsya ng pamilya ang sala. Nanigas ako. Magulang ko ang tinutukoy mo. Estetika ang tinutukoy ko. Hindi lahat ng bagay ay atake sa iyo. Kabisado niya ng husto ang abilidad na iyon. Una, magsasabi siya ng napakasakit na bagay.
Pagkatapos ay kukumbinsihin niya ako na ang kalupitan ay nasa isip ko lamang. Dumating si Liza sa kumpanya, 11 buwan, bago ang gabing iyon. 35 taong gulang siya, may maikling buhok, at may paraan ng pagtingin na tila sinusuri ang halaga ng isang paninda sa estante. Ipinakilala siya ni Aris bilang bagong direktor ng pagbebenta. Sa wakas, may nakakaintindi na sa lawak ng aking mga plano, sabi niya. Hindi ko napansin noon ang salitang, aking. Epektibo si Liza. Sa unang 3 buwan, nakakuha siya ng 2 malaking kliyente at nakipagkasundo para sa isang serye ng mga medikal na kumperensya. Sa trabaho, wala akong maibabato sa kanya. Sa personal na level, simula pa lang ay tinatrato na niya ako na parang isang muebles na hindi pa pwedeng itapon sa labas. Sa aming unang hapunan kasama ang kumpanya, tiningnan niya ang damit ko at nagtanong, "Ikaw ba ang tumahi niyan?" "Hindi. Bakit mo tinatanong?" "Kasi mukhang napaka-praktikal lang." Napahalakhak si Aris. Sa kanya sinabi na napakapikon ko raw. Ilang linggo ang lumipas. Umuwi ako ng maaga mula sa isang pulong sa Tomas Morato. Sabado noon, lampas 9:00 ng umaga. Binubuksan ni Liza ang gilid na pinto gamit ang sarili niyang susi. "Saan mo nakuha yan?" tanong ko. Itinaas niya ang keychain sa pagitan ng kanyang mga daliri. Naisip ni Aris na dapat ay may malaya akong access sa aming punong tanggapan. Pumasok siya sa loob nang hindi hinihintay ang sagot ko. Pagsapit ng gabi, tinanong ko si Aris kung bakit niya binigyan ng susi si Liza. Hindi niya inalis ang tingin sa telepono dahil siya ang direktor ng pagbebenta. Ang ibang mga direktor ay walang susi sa bahaging tirahan natin. Iba magtrabaho si Liza kumpara sa iba. Anong ibig sabihin niyan? Saka lang siya tumingin sa akin. Nakita ko ang pagod sa kanyang mga mata. Para bang nagtanong ako ng isang napakasimpleng bagay na nakakahiya, mismong itanong. Ibig sabihin ay dedikado siya. Hindi siya naghihintay na may magbigay sa kanya ng utos. Nakikita niya kung ano ang kailangan ko, habang ako ay hindi. Ngumiti siya, ngunit walang init. Puro resibo lang kasi ang nakikita mo. Ang pangungusap na iyon ay tumatak sa akin ng mas matagal kaysa sa dapat. Sa mga sumunod na linggo, mas dumalas umuwi si Aris lampas hating gabi. Ginagawa niyang dahilan ang paghahanda para sa mga kaganapan, mga pulong sa kliyente, at mga hapunan, kung saan hindi raw magandang laging nakatingin sa relo. Kapag tumatawag ako, nagre-reply siya ng mensahe pagkatapos ng 1 oras. Pinalitan niya ang password sa kanyang telepono. Dati, pareho naming alam ang mga password ng isa't isa. Hindi para bantayan namin ang isa't isa, kundi para mas madali. Isang araw, pinakiusapan ko siyang i-unlock ang screen niya dahil gusto kong isend sa sarili ko ang litrato ng isang dokumento. "Huwag mong pakialaman ang telepono ko." Hindi ko pinapakialaman. Ikaw mismo ang nagsabi na isend ko ang file. E di maghintay ka. Ibinaba niya ang telepono na nakadapa ang screen. 2 araw pagkatapos, nakita ko sa bulsa ng kanyang coat ang resibo mula sa isang hotel sa Mactan. Isang kwartong pandalawahan, 2 almusal, 2 bayad para sa spa. Ang petsa ay tumugma sa weekend na dapat ay nasa komperensya siya sa Cebu. Ipinatong ko ang resibo sa mesa. "Sino ang kasama mo?" Hindi man lang gumalaw si Aris. "Kliyente." "Natulog ka kasama ang kliyente sa iisang kwarto?" Ang kumpanya ang gumawa ng reservation. Isinabay ang bayad ng mga kwarto. Nakasulat sa resibo na 1 kwarto lang at 2 almusal. Nagbuntong hininga siya ng mahaba at puno ng drama. "Belen, hindi ako magre-report sa iyo ng bawat biyahe ko. Wala ka na bang ibang magawang mas matino?" "Mayroon. Kaya nga 1 beses lang ako nagtatanong." Tumayo siya mula sa mesa. Nagiging sakit na iyang kawalan mo ng tiwala. Iyon ang simula ng mga buwan kung saan nawalan ako ng tiwala hindi lamang sa kanya. Nagsimula rin akong mawalan ng tiwala sa sarili ko. Kapag naaamoy ko ang pabango ng ibang babae sa sasakyan, sinasabi niyang naghatid siya ng kliyente. Nang makita ko sa screen ang mensaheng, "Namimiss ko ang gabi natin kahapon." Sinabi niyang nagbibiro lang si Liza tungkol sa masayang party. Nang makita ko ang reserbasyon ng lamesa,
para sa 2 tao sa isang restaurant sa Greenbelt. Sinabi niyang hindi kailangan ng buong team sa isang business meeting. Bawat detalye ay may paliwanag, pero kapag pinagsama-sama, nabubuo ang katotohanan. Kasabay nito, pilit akong pinipilit ni Aris na isara na ang sarili kong negosyo. Kailangan daw niya ako ng full-time sa Hari Events. Gusto niyang saluhin ko ang mga cost estimates, kontrata sa mga subcontractor at control sa budget. Pumirma tayo ng kontrata, mungkahi ko. Pag-usapan natin ang sakop ng trabaho at ang sweldo. Tumawa siya. Gusto mong mag-issue ng resibo sa sarili mong asawa. Gusto kong malaman kung ano ang mga responsibilidad ko. Ang kasal ay hindi isang korporasyon. Ginagamit na ng kumpanya mo ang trabaho ko na parang isang korporasyon. Sumimangot ang mukha niya. Tipikal. Binibigyan ka ng isang tao ng bahay, posisyon, mga koneksyon. Tapos ilalabas mo ang calculator mo at aalamin kung may ginawa kang libre. Hindi mo ako binigyan ng bahay. Sinabi ko iyon nang hindi nagtataas ng boses. Sandaling tanging ang ugong lang ng refrigerator ang naririnig sa kusina. Ipinatong ni Aris ang kanyang mga kamay sa counter. Ang gusaling ito ay isang umaalingasaw na gibang bahay. Nabili ito ng tatay mo ng mura dahil walang matinong taong gugustuhing tumira dito. Ginawa ko itong isang address na may halaga. Ang tatay ko ang nagbayad para sa mismong estruktura. Ako ang nangasiwa sa pagpapaayos. Nagbilang ka ng mga sako ng semento. Huwag mong ipagkamali ang pagtulong sa paglikha ng halaga. Naramdaman kong nanikip ang sikmura ko. Pagtulong? Kaya hindi ka bumabagay sa mundong itinatayo ko. Mag-isip ka pa rin tulad ng anak ng isang lalaking buong buhay sumusuri ng pader at nag-iipon ng resibo. May mentalidad ka ng nasa likod ng eksena. Habang buhay kang tatayo na may hawak na spreadsheet sa tabi ng mga taong gumagawa ng desisyon. Lumabas siya. Iniiwan ako sa mesa. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Hindi dahil sa kanyang mga sinabi, kundi dahil parang pamilyar ang mga iyon. Hindi iyon ang una. Dati, sinasabi niya na hindi ako dapat nagsasalita kapag may mahahalagang kliyente dahil masyadong teknikal ang sinasabi ko. Na ang mga damit ko raw ay mukhang uniforme ng isang admin staff. At kapag kaharap ko ang mga tao mula sa malalaking lungsod, halatang lumaki ako sa probinsya. Sa tuwing magsasalita siya, ibinabalot niya ang panglalait sa anyo ng pag-aalala para sa aking pag-unlad. At sa bawat pagkakataon, may inaayos akong detalye sa sarili ko. Bumili ako ng eleganteng blazer. Mas naging tahimik ako. Tumigil na ako sa pagtatama sa mga kwento niya tungkol sa bahay. Nawawala ako sa unang palapag kapag dumarating ang mga kliyente. Naging mas maginhawa ako para sa kanya at lalong hindi nakikita. Ngunit hindi ko isinara ang sarili kong negosyo. Ito ang natatanging hangganan na hindi ko isinuko. Gumagawa ako ng cost estimates para sa 2 kumpanya ng arkitektura at isang maliit na kooperatiba ng pabahay. Pumasok ang pera sa sarili kong account. Walang access si Aris rito. Nang magtanong siya kung bakit ko pinalitan ang password ng bank account ko, sinagot ko siya ng tanong kung bakit niya pinalitan ang passcode sa kanyang telepono. Mula noong araw na iyon, hindi na siya nagtanong. 3 linggo, bago ang gabing may dalang maleta si Liza, nakita ko ang nakaprint na disenyo para sa aming kwarto. Nasa basurahan ito sa ilalim ng desk ni Aris, bahagyang lukot lang. Sa 3D na disenyo, nawala ang aking mga istante at ang lumang kabinet ng aking ina. Sa halip, lumitaw ang isang vanity table na may ilaw sa salamin, isang maliwanag na armchair, at isang aparador na may salaming pinto. Sa ibabang kanang bahagi ay may inisyal na LL. Dinala ko ang papel sa kusina. Ano ito? Tiningnan ni Aris ang disenyo at nagkibit balikat. Konsepto para sa isang kliyente. Bakit pinapakita nito ang kwarto natin? Modelo lang yan ng interior, ginawa base sa eksaktong sukat ng kwarto natin. Ginamit namin ang umiiral na floor plan. Huwag kang mag-imbestiga rito. At ang inisyal ni Liza? Bigla siyang tumayo. Sawa na ako sa obsession mo. Si Liza ang humahawak ng proyekto kaya siya ang pumirma sa file. Talaga bang iniisip mo na ang buong mundo ay umiikot sa kasal mo? Inagaw niya ang papel at pinunit ito sa 4 na bahagi. Masyadong mabilis niya itong ginawa.
Doon ko unang nalaman na nagsisinungaling siya. Hindi ako naghinala. Nalaman ko talaga. Hindi ko na siya muling kinompronta. Gumawa ako ng isang bagay na hindi inasahan ni Aris na gagawin ko. Nagsimula akong magmasid. Hindi ako naglagay ng mga nakatagong kamera. Hindi ko pinasok ang kanyang email. Hindi ko hinalungkat ang mga bagay na wala akong karapatan. Isinulat ko lang kung ano ang nangyayari sa harap ko. Ang mga petsa ng kanyang pag-uwi ng hating gabi. Mga mensaheng siya mismo ang nagpadala. Mga pagbabago sa bahay. Impormasyon sa mga gastos mula sa aming joint account. Ang mga oras kung kailan pumapasok si Liza sa gilid na pinto. Pagkatapos ng isang linggo, may 17 tala ako. Pagkatapos ng 2 linggo, 31. Ang pinakamasama ay hindi ang pagkakadiskubre sa pambababae. Ang pinakamasama ay tila bahagi lang ito ng isang mas malaking plano. 4 na araw bago mangyari ang lahat, nakiusap si Aris na pumirma ako sa isang pahintulot na ayusin ang mga usapin sa espasyo ng kumpanya. May ilang pahina ang dokumento. Tungkol ito sa paglipat ng ilang kagamitan at pag-update ng datos sa rehistro. Sa huling pahina ay naroon ang pangungusap na tinatanggap ko ang eksklusibong paggamit ng Hari Events sa buong unang palapag at 2 silid sa ikalawang palapag sa loob ng 10 taon. Hindi ko ito pipirmahan. Sabi ko formalidad lang yan. Hindi ako ang may-ari. Hindi ko pwedeng ibigay sa kumpanya ang isang bagay na pag-aari ng tatay ko. Pipirma ang tatay mo mamaya. Nakausap mo ba siya? Nagtagis ang bagang ni Aris. Hindi ko kailangan ng permiso ng matandang iyon sa tuwing igagalaw ko ang mesa. Kailangan mo. Lalo na kung gusto mong angkinin ang kalahati ng bahay sa loob ng 10 taon. Yan ang problema sa'yo. Masyadong maliit ang pag-iisip mo. Tulad ng mga taong buong buhay takot na may kumuha ng kapirasong hardin nila. Hindi ako pipirma. Tinitigan niya ako sandali na parang sinusubukan niyang magdesisyon kung may pakinabang pa ako. Kung gayon ay huwag mo akong gambalain mamaya kapag gumawa ako ng desisyon na wala ka. 4 na araw ang lumipas. Nadatnan ko si Liza sa pasilyo. Miyerkules noon. 12 ng Nobyembre. Oras ay 8:07 ng gabi. Umuulan ng ambon na dumidikit sa mga bintana na parang alikabok. Kagagaling ko lang sa isang pulong tungkol sa pagsasaayos ng isang lumang gusali sa eskolta. Pagpasok ko, naamoy ko ang matamis niyang pabango. Ang dark blue na maleta ay nakatayo sa tabi ng hagdan. Nakasabit sa sabitan ang kulay kremang coat ni Liza. Sa sala, nagsasalin si Aris ng wine. Anong nangyayari? Tanong ko. Umupo si Liza sa sofa. Hindi siya mukhang nagulat. Ibinaba ni Aris ang bote. Siya ang pinili ko. Mag-empake ka na. Akala ko mali ang narinig ko. Ano? Hindi ko na uulitin. Matagal nang patay ang kasal natin. Mananatili si Liza. Aalis ka. Saan? Sa tatay mo. Sa hotel. Kahit saan. May sarili kang pera. Hindi mo ito bahay. Humalakhak ng maikli si Liza. Talaga bang gusto mong magtago sa likod ng tatay mo ngayon? Tiningnan ko siya. Talaga bang balak mong lumipat sa ari-arian ng isang taong hindi mo man lang hiningan ng permiso? Nawala ang ngiti niya. Hindi mo siya iimbestigahan. Binigyan mo siya ng susi sa tirahan natin. Ipinahanda mo ang disenyo ng kwarto natin. Gaano katagal mo na itong pinaplano? Mula nang maintindihan kong hindi ka pwedeng makasama sa buhay. Mula 11 buwan na ang nakalipas. Mula noong samaktan, mula noong sinabihan mo siyang tawagin itong aming punong tanggapan. Tumayo si Liza. Aris, tapusin mo na to. Tapusin mo na to ngayon. Para siyang nagsasalita tungkol sa isang problema sa pag-deliver ng muebles. Iniabot ni Aris ang kanyang kamay. Ibigay mo ang telepono. Hindi. Wala kang ire-record. Hindi ako nagre-record. Mas mabilis siyang kumilos, hinawakan ang aparato at hinablot ito mula sa kamay ko. Automatikong nahawakan ko ang pulso niya. Ibalik mo. May 2 oras ka. Pagkatapos itatapon ko ang gamit mo sa kalsada. Hawakan mo pa ang isa kong gamit at tatawag ako ng pulis. Nagbago ang mukha niya sa isang segundo. Hindi siya sumigaw. Iyon ang pinakamalinaw na natatandaan ko. Nakatayo siya ng malapit, napakakalmado, na ang mga labi ay magkalapat. Ikaw na probinsya ng taga-Kuwenta.
Tahimik niyang sinabi. Talaga bang akala mo papayagan ka ng ilang papel ng tatay mo na diktahan ako sa bahay na ako ang bumubuhay? Oo, dahil ang mga papel na iyon ay tinatawag na titulo ng lupa. Napaatras si Liza ng isang hakbang. Aris, wag dito, sabi niya. Hindi niya sinabing huwag mong gawin. Ang sabi niya ay huwag dito. Itinulak niya ako. Tumama ang paypay ko sa pader. At umigtad ang ulo ko paatras. Ilang sentimetro na lang para tumama sa matigas na gilid ng salamin. Nag-iwan ito ng kawalan ng hangin sa baga ko. Sandali akong nakakita ng maliliwanag na tuldok sa paningin ko. Nahulog ang telepono ko sa karpet. Pinulot ko ito at tumakbo sa banyo. Ngayon, habang nakaupo sa malamig na tile, naririnig ko ang malayong tunog ng sirena. Narinig din ito ni Aris. Anong ginawa mo? Sigaw niya mula sa likod ng pinto. Hindi ako sumagot. Pagkalipas ng ilang sandali, ay tumunog ang doorbell. Tapos umulit. Pumunta si Aris para buksan. Magandang gabi. Nagsalita siya gamit ang hindi natural na magalang na boses. Nagkaroon po ng hindi pagkakaintindihan sa pamilya. Binuksan ko lang ang pinto ng banyo nang marinig ko ang boses ng isang babaeng pulis. May 2 pulis sa pasilyo. Nakaupo ng tuwid si Liza sa sofa. Sinusubukan ni Aris na magmukhang mahinahon. Nagwala ang asawa ko dahil nakipaghiwalay ako. Paliwanag niya. Ayaw niyang umalis sa bahay ko. Itinulak niya ako sa pader, sabi ko. Tiningnan ng babaeng pulis ang aking balikat. Kailangan niyo po ba ng medikal na tulong? Hindi ko po alam. Sumasakit ang balikat at batok ko. Sino po ang tumulak sa inyo? Itinuro ko si Aris. Binalot kami ng katahimikan. Saka bumukas ang pinto sa harap. Si Tita Sylvia, ang kapitbahay sa kabilang bahay, ay nakatayo sa pintuan na may nakapatong na dark blue na sweater sa kanyang pajama. Ako po ang tumawag, sabi niya. Narinig ko ang kalabog at nakita ko ang babaeng ito na may maleta bago pa kayo dumating. Namutla si Liza. Lumingon si Aris kay Sylvia. Pwede bang huwag kayong makialam? Nakialam ako noong may tumama sa pader ng napakalakas kaya nanginig ang mga baso ko, sagot niya. Pagsapit ng 9:09, lumitaw sa garahe ang ilaw ng sasakyan ng aking tatay. Dahan-dahan pumasok si Mang Valeriano. Suot niya ang lumang abong coat at hawak ang isang manipis at berdeng folder. Hindi niya tiningnan si Aris. Lumapit muna siya sa akin. Naigagalaw mo ba ang braso mo? Opo. Masakit nga lang. Pupunta tayo sa ospital. Saka lang siya humarap sa mga pulis. Ako ang may-ari ng ari-ariang ito. Dala ko ang mga dokumento. Suminghal si Aris. Huwag na po kayong gumawa ng eksena. Namuhunan ako sa bahay na ito ng mahigit 4.2 milyong piso. Binuksan ng tatay ko ang folder. Kung gayon, ipakita mo ang mga resibo. Maaari nating tuusin ang mga ginastos. Tinitigan niya ito sa mga mata. Pero ang pananakit, hindi. Kinuha ng mga pulis ang titulo ng lupa at ang kasunduan sa pagpapahiram. Sinubukan pa rin ni Aris na sabihing komplikado ang issue ng pag-aari, na pinaayos ang bahay gamit ang pera niya, at ang pangalan lang ng tatay ko ang nasa papel. Hindi siya makapagpakita ng kahit anong dokumento na magpapatunay sa kanyang mga sinasabi. Nang tanungin ng pulis kung bakit dumating si Liza na may maleta, sumagot si Aris na makikitulog daw sana ito matapos ang isang gabing pulong. Ibinuka ni Liza ang bibig niya na parang may idaragdag. Ngunit umatras. Ang dark blue na maleta ay nakatayo sa gitna nila bilang pinakatapat na saksi. Ang pagtatasa sa panganib ay tumagal kaysa sa inaasahan ko. Naging direkta ang mga tanong. Sinaktan na ba niya ako noon? Nanakot? Pinagbawalang humawak ng pera? May baril ba sa bahay? Natatakot ba ako na saktan niya ako pag alis ng patrol? Sa huling tanong, hindi ako agad nakasagot. Tiningnan ko si Aris. Nakatayo siya sa tabi ng bintana na nakahalukip-kip ang mga braso. Nakita ko ang galit sa kanya, ngunit mas nangibabaw ang nakakasakit na kumpiyansa niya na sinasayang ng lahat ang kanyang oras. Opo, sinabi ko. Natatakot akong maiwang mag-isa kasama siya. Lumabas ang mga salita sa akin ng mahina, ngunit sapat ang linaw. Nagdesisyon ang mga pulis na imbitahin siya sa presinto
para sa VAWC complaint at inabisuhan siyang lisanin ang bahay habang hinihintay ang barangay protection order ko. Nakinig si Aris sa utos na may mukha ng isang taong nag-iisip na ang pamamaraan ay isang personal na pambabastos. Kalokohan ito, paulit-ulit niya. Pinapalayas niyo ako sa bahay na ako ang gumagastos. Ito ay proteksyon, hindi pagpapasya sa kung sino ang may-ari, sagot ng babaeng pulis. Kunin niyo na po ang mga pangunahing gamit para sa mga susunod na araw. Umakyat siya sa ikalawang palapag habang binabantayan ng pulis. Kinuha niya ang kanyang laptop, ilang polo, kit ng pang-ahit, at mga personal na dokumento. Sinubukan niyang maglabas ng 2 folder mula sa opisina, ngunit hindi niya maipaliwanag kung naglalaman ang mga ito ng mga dokumento ng kumpanya o nauugnay sa ari-arian. Napagkasunduan na ang pagkuha sa iba pang gamit ay gaganapin sa susunod. Sa napagkasunduang oras, binuhat ni Liza ang maleta. Pagdaan niya sa akin, ay huminto siya. Hindi pa ito tapos. Sabi niya. Dito ang kumpanya ni Aris. Babalik kami. Tiningnan ko ang susi sa kanyang kamay. Iwan mo yan. Binigay ito ni Aris. Walang karapatan si Aris na ibigay yan. Sa isang segundo, ay parang gusto niyang ihagis ang susi sa sahig. Sa huli, inilapag niya ito sa ibabaw ng aparador. Tumunog ang bakal sa kahoy. Ang tunog ay maliit. Halos hindi mahalaga. Gayunpaman, natatandaan ko ito hanggang ngayon. Pagkaalis nila, isinara ng aking tatay ang pinto at tiningnan ang kandado. Nakatayo ako sa gitna ng pasilyo. Hindi makapagdesisyon kung ano ang gagawin sa mga kamay ko. Malamig ang mga ito at nanginginig, bagamat 22 degree ang temperatura sa bahay. Aalis na tayo, sabi ng tatay ko. Ayoko pong umuwi sa San Pablo. Sa doktor tayo pupunta. Sa emergency room ng ospital ay naghintay kami ng halos 2 oras. Tumitindi ang sakit sa balikat. Sinuri ng doktor ang aking paggalaw, humingi ng x-ray at inilarawan ang mga pinsala. Walang nabali. May pasa ako sa balikat, nabinat na kalamnan sa leeg, at pasa na nagsisimula palang lumabas. Nang magtanong ang nurse kung ano ang nangyari, sumagot ako ng hindi umiiwas ng mga salita. Itinulak ako ng asawa ko sa pader. Dati siguro sasabihin ko, nag-away kami. O nawalan ako ng balanse, o kaya ay komplikado. Sa pagkakataong ito, hindi ko ginawang komplikado ang simpleng katotohanan. Madaling araw na nang makabalik kami sa bahay. Nagtimpla ng tsaa ang aking tatay at umupo sa mesa. Hindi niya sinabi na binalaan na niya ako tungkol kay Aris. Hindi niya ako tinawag na tanga. Hindi siya nagtanong, bakit ang tagal bago mo nakita ang lahat? Gusto mo ba siyang hiwalayan ng formal? Tanong niya. Hindi ko po alam. Mabuti. Umubo siya. Paanong naging mabuti? Mabuti na hindi mo kailangang malaman ng 5:00 ng umaga. Nakaramdam ako ng hapdi sa aking mga mata. Huwag niyo pong sabihin kung ano ang dapat kong gawin. Dito ka muna hanggang umaga. Tiningnan niya ang relo niya. Umaga na. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming oras, halos ngumiti ako. Natulog siya sa sofa sa sala. Humiga ako sa kwarto. Pero hindi ako nakatulog. Bawat sasakyang dumadaan sa kalye ay nagpapanigas sa aking mga kalamnan. Pagsapit ng 6:38, natanggap ko ang unang mensahe mula kay Aris. Ang ginawa mo ay hindi na maibabalik. Makalipas ang 1 minuto, ay ang pangalawa. Kinumbinsi ka ng tatay mo na pwede mo akong nakawan. Pagkatapos ay ang pangatlo. Nakita ni Liza kung paano mo ako pinukaw. Kumuha ako ng screenshot. Hindi ako sumagot. Pagsapit ng 9:00, ay tumawag ako kay Attorney Diane Guevara. Nakilala ko siya mula sa isang proyekto ng pagpapaayos. May opisina siya sa BGC at nag-espesyalisa sa family law at civil cases. Tinanggap niya ako ng mismong araw na iyon. Ang opisina niya ay hindi mukhang lugar kung saan binabawi ng mga tao ang kanilang buhay. Maliwanag na dingding, 2 bookshelf, coffee maker, at isang salansan ng maayos na nakasalansang mga dokumento. Gayunpaman, doon ko unang naramdaman na ang kaguluhan ay maaaring hatiin sa mga bahagi. Nakikinig si Dayan nang walang pag-abala. Pagkatapos ay naglagay siya ng malinis na papel sa mesa.
Uumpisahan natin sa kaligtasan, pagkatapos ay mga dokumento at huli sa desisyon tungkol sa inyong kasal. Sa pagkakasunod-sunod na iyon, ipinaliwanag niya sa akin na ang Barangay Protection Order ay isang agarang hakbang lamang at kailangan naming maghain ng petisyon sa korte para sa Temporary Protection Order. Pinayuhan niya akong itabi ang medikal na record, mga mensahe, mga detalye ng testigo at footage mula sa intercom. Huwag kang magbura ng kahit ano. Huwag kang sumagot ng padalos-dalos. Huwag kang makipagkita sa kanya ng mag-isa at huwag mong i-post ang mga litrato ng pasa mo sa internet. Gusto ko sanang ipakita sa mga kaibigan namin kung anong ginawa niya. Naiintindihan ko. Pero ang katawan mo ay hindi ebidensya para sa mga usisero. Ipapakita natin ang mga ebidensya kung saan ito may halaga. Pagkatapos ay napunta kami sa bahay. Ang may-ari ay ang iyong tatay. Sabi niya matapos suriin ang mga dokumento. Ang ari-arian ay hindi bahagi ng conjugal property. Ang pagkakarehistro doon, ang pagiging address ng negosyo, at ang pagtira doon ng maraming taon ay hindi gumagawa ng pag-aari, pero may kailangan akong sabihin na baka hindi mo magustuhan. Sige po, kung ang asawa mo ay talagang gumastos mula sa sarili niyang pondo, pwede niyang hingin ang pagbabalik nito. Hindi ito nangangahulugan ng bahagi sa pagmamay-ari ng bahay. Ibig sabihin lang nito ay labanan sa pera. Gusto siyang palayasin ng tatay ko nang walang ni isang piso. Galit ang tatay mo. Naiintindihan iyon. Ngunit hindi natin itatayo ang iyong kaso sa galit. Kung nagbayad si Aris para sa mga ilaw, kusina, o pagpapaayos ng opisina at mapapatunayan niya iyon, isa sa alang-alang natin ito. Pagkatapos ng ginawa niya, Diane, tinitigan niya ako ng mabuti. Ang pagtatanggol sa sariling hangganan ay hindi nangangailangan ng pagtanggi sa katotohanan. Ang katarungan ay hindi tungkol sa pagkuha ng lahat ng mabuting tao habang nawawala ang lahat sa masamang tao kahit na ang mga bagay na binili niya talaga. Kung ganoon, hindi na tayo naiiba sa kanya. Sumakit ang pangungusap na iyon. At kaya nga alam kong tapat ito. Pagka-uwi ko, pinalitan ko ang password sa email, bangko at cloud storage ko. Kinopya ko ang mga dokumento ng negosyo ko. Sinuri ko ang mga autorisasyon sa aming joint account. Itinabi ko ang mga lumang mensahe. Hindi ko naramdaman na malakas ako. Nakaramdam ako ng pagod at takot. Ngunit ginawa ko pa rin ang mga bagay na ito. Dahil bawat isa dito ay nagpapaliit sa espasyo kung saan pwedeng baluktutin ni Aris ang katotohanan. Kinahapunan, nagdala si Sylvia ng arroz caldo. Nakatayo siya sa kusina. Pinaikot-ikot ang mangkok sa kanyang mga kamay. Dapat sana ay may sinabi ako noon, wika niya. Tungkol saan? Ilang beses ko na siyang narinig na sinisigawan ka. Minsan, narinig kong may kausap siya sa telepono. Sinabing malapit na niyang linisin ang bahay mula sa mga bakas ng pamilya. Akala ko tungkol ito sa pag-aayos. Hindi mo maaaring malaman. Kahapon din, hindi ko alam kung dapat ba akong makialam. Tumawag ka, sapat na iyon. Tumango si Sylvia. Isa siyang physical therapist. Sinabi niya sa akin na huwag kong balewalain ang sakit sa aking leeg at huwag subukang patunayan sa sarili ko na kaya kong gumalaw ng normal. Ipinakita niya sa akin kung paano hawakan ang aking braso at kung kailan babalik sa doktor. Ito ay tulong na walang kasamang tanong tungkol sa detalye ng panloloko. Ito mismo ang kailangan ko. 2 araw ang lumipas, nagpadala si Aris sa pamamagitan ng kanyang abogado ng hinihiling na magamit ang punong tanggapan ng kumpanya. Sabi niya, kung wala raw ang mga dokumento at kagamitan, hindi siya makakapagnegosyo. Pumayag ang aking tatay na kunin nila ito sa presensya ng mga abogado matapos gumawa ng eksaktong listahan. Sinubukan ni Aris na magpadala ng empleyado ng mas maaga. Dumating ang lalaki sakay ng walang lamang delivery van. Bitbit ang listahan ng mga computer, printer, muebles, 2 painting, coffee maker, at 4 na folder na nakapangalang estratehikong dokumentasyon. Hindi ko siya pinapasok. Sabi ng boss, kunin ko raw sa inyo ang mga susi, sabi niya. Hindi ang boss mo ang may-ari at wala siyang karapatang magbigay ng ganyang utos. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Kaya nga pakiusap. Huwag kayong gumawa ng kahit ano na kailangan niyong panagutan balang araw. Umalis siya matapos makausap si Aris sa telepono.
Ang tamang pagkuha ng mga gamit ay ginawa paglipas ng 3 araw. Bawat item ay inilista. Ang kagamitan ng kumpanya ay ibinigay. Ang mga dokumento tungkol sa ari-arian ay naiwan sa may-ari at ang mga pinagtatalunang folder ay sinuri ng mga abogado. Sa isa sa mga iyon ay nakita ko ang kopya ng dokumentong pinamagatang pahintulot ng may-ari para sa walang hanggang paggamit ng ari-arian para sa layuning pangnegosyo. Ang dokumento ay may petsang 5 buwan na ang nakakaraan. Pinapayagan nito ang Hari Events na gamitin ang buong unang palapag, ang hardin, 2 kwarto sa ikalawang palapag, at gumawa ng mga pagpapaayos ng walang karagdagang pahintulot. Sa ilalim ng teksto ay naroon ang pirma ng aking tatay. Dinala ko ang kopya sa San Pablo. Isinuot ni Mang Valeriano ang kanyang salamin. Binasa ng buo ng 2 beses at hinawakan ng daliri ang pirma. Hindi ko ito pirma. Sigurado po kayo? Tiningnan niya ako sa ibabaw ng salamin niya. 50 taon ko nang ginagamit ang pangalan ko sa pagpirma. May isa pang bagay sa dokumento. Ang numero ng attachment ay tumutugma sa listahan ng mga dokumentong isinama sa aplikasyon ng kumpanya para sa utang sa bangko. Humihingi si Aris ng pondo para sa isang bagong event studio. Ang batayan ng plano ay ang bahay ng aking tatay. Hindi kami pinayagan ni Dayan na kumilos ng padalos-dalos. Una niyang itinago ang kopya, tapos nagpadala ng formal na liham sa bangko at abiso tungkol sa hinalang paggamit ng dokumentong may peking pirma. Nagsumite ang aking tatay ng sinumpaang salaysay na hindi siya nagbigay ng pahintulot. Itinigiil ng bangko ang pagsusuri sa loan. Tumawag sa akin si Aris mula sa isang hindi kilalang numero ng gabing iyon. Anong ginawa mo? Kausapin mo ang abogado ko. Dahil sa iyo pinigil ng bangko ang loan. Dahil sa dokumentong may pirma na hindi ginawa ng tatay ko. Wala kang alam kung paano tumatakbo ang mga kumpanya. Teknikal na pahintulot lang iyon. Kung ganoon ay madali mong maipapaliwanag sa bangko kung sino ang pumirma. Natahimik siya at narinig ko ang paghinga niya. Wala kwenta ang bahay na ito kapag wala ang kumpanya ko. Wala ka ring kwenta kapag wala ang apelido ko. Belen Reyes na ako, bago pa man ako naging hari. At ibinaba ko ang telepono. Ilang minuto pang nanginginig ang kamay ko, pero hindi na ako tumawag pabalik. Kinabukasan, bumuo ako ng 3 makapal na binder. Sa una ay isinulat ko, karahasan at mga pagbabanta. Sa ikalawa, ari-arian at mga ginastos. Sa ikatlo, kumpanya at mga dokumento. Sa unang binder, inilagay ko ang medical na record, mga litrato, blotter ng pulis, mga mensahe ni Aris, pahayag ni Sylvia at footage ng intercom. Hindi abot ng kamera ang sala, pero nakita dito si Liza na pumasok ng 7:58 ng gabi dala ang maleta, pati na rin ang pagdating ng mga pulis pagkalipas ng 51 minuto. Sa ikalawa ay naroon ang kasunduan sa pagpapahiram, kopya ng titulo ng lupa, mga resibo at katibayan ng bank transfer. Nagdala ang tatay ko ng 7 folder ng mga resibo ng pagpapaayos. Bawat gastos ay nakalista. Sa ikatlo ay inilagay ko ang mga materyales pang-advertise ng kumpanya, sulat tungkol sa planong studio, ang kahina-hinalang dokumento, at printouts ng mga presentasyon kung saan tinutukoy ang bahay bilang ari-arian ng Hari Events. Hindi na ako umiiyak habang inaayos ang mga papel. Hindi ibig sabihin na nawala na ang sakit. Binigyan ko lang ng pahina at numero ang sakit. 1 linggo ang lumipas, nagpadala ang abogado ni Aris ng demand letter na nagkakahalaga ng 4,755,000 piso bilang kabayaran sa ginastos niya sa ari-arian. Ang halaga ay nakasulat hanggang sa pinakahuling sentimo. Para bang ang pagiging tiyak nito ay magpapatotoo rito. Kusina, 1,026,000 piso. Ilaw, 475,500. Muebles sa opisina, 725,500. Pagpapaganda ng hardin, 390,000. Pagkakabit ng alarm, sahig, kagamitan, interior design, pagpapaayos ng pintura sa labas. Tahimik na binasa ng aking tatay ang liham. Kalahati nito ay ako ang nagbayad, sabi niya. Ang iba naman ay galing sa joint account namin, dagdag ko, at dinala niya ang mga muebles na iyon.
Inilapit ni Dayan ang listahan sa akin. Kung ganoon ay hindi tayo sasagot ng galit. Sasagot tayo gamit ang mga numero. Sa sumunod na 12 araw, nagtrabaho ako kasama ang isang independenteng accountant na si Aling Marcelina. Nakaupo kami ng 6, minsan 7 oras sa mesa sa dating dining room. Sa labas, pinalabo ng ulan ng Nobyembre ang mga ilaw ng kalsada habang inihahambing namin ang mga numero ng resibo, petsa ng padala at kung saan galing ang pondo. Sa bawat pahina, mas naging malinaw ang larawan. Ang resibo para sa kusina ay 30% na binayaran mula sa bank account ng aking tatay, 40% mula sa aming joint account at ang natitira ay sinagot ni Aris. Ang mga ilaw sa opisina ay ipinasok bilang gastos ng negosyo. Ang mga muebles sa opisina ay nakalista sa mga asset ng kumpanya at kinuha na niya noong opisyal na ibinalik ang mga gamit. Ang pagpapaganda sa hardin ay tungkol sa tolda, portable heaters, at sound system na ginamit sa mga kaganapan. 2 resibo ang doble ang pagkakalagay. Ang isa ay tungkol sa pagstay sa Mactan. Hinubad ni Aling Marcelina ang kanyang salamin. Hindi ito bahagi ng pagpapaayos. Alam ko, tiningnan ko ang petsa. Parehong weekend. 2 almusal, 2 bathrobe. Hindi ako nakaramdam ng bagong sakit, pandidiri na lamang. Matapos bawasin ang gastos ng negosyo, ang mga binayaran ng aking tatay, ang mga gamit na kinuha ni Aris, at ang galing sa pinagsamang pera namin, ang posibleng personal niyang ginastos ay nasa 1,110,000 piso na lang. Kahit ang halagang iyon ay kailangan pa ring patunayan. Pwede pa nating tutulan ng iba, sabi ni Aling Marcelina. Walang malinaw na paliwanag ang ilang transfers. Kung talagang nagbayad siya, hayaan na natin. Tiningnan niya ako ng maigi. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, tiyak dahil na rin sa ginawa niya, ayokong gamitin ang mga pamamaraan niya. Nang mismong araw na iyon, tumawag si Liza. Kilala ko ang numero. Tinitigan ko ang screen ng ilang segundo bago ako sumagot. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Hindi kailangan. Hinarang ng tatay mo ang kumpanya. Inabisuhan ng tatay ko ang bangko na hindi siya pumirma sa dokumento. Dahil sa inyo, may mga taong pwedeng mawalan ng trabaho. Hindi dahil sa akin. May gumamit kasi ng bahay ng iba bilang panggagarantiya. Natahimik ang kabilang linya. Sabi ni Aris, teknikalidad lang daw yun. Nagsalita na siya sa wakas, na pumayag daw ang may-ari. Tinatanggi ng tatay ko. Pero alam niya ang tungkol sa kumpanya. Alam niya ang tungkol sa opisina sa unang palapag. Hindi tungkol sa panghabambuhay na pag-angkin sa kalakhan ng gusali. Hindi tungkol sa studio at hindi tungkol sa mga dokumento ng pautang. Huminga ng malalim si Liza. Nangako si Aris na pagkatapos ng annulment ay ipapangalan niya sa akin ang bahagi ng bahay. Hindi ako agad sumagot. Nakita mo ba ang titulo? Hindi. Ang sipi lang. Sabi niya pampamilya raw pormal ang bahay. Ang pampamilya ay hindi ibig sabihin sa kanya iyon. Sabi niya pipirma raw ang tatay mo bago matapos ang quarter. Bakit niya naman gagawin iyon? Natahimik si Liza nang matagal hanggang sa marinig ko ang tunog ng traffic light sa background. Dahil hindi niya iiwanan ang anak niya ng walang bahay. Sabi ni Aris, kapag lumipat ka na sa tatay mo, maiintindihan ni Mang Valeriano na ang tanging paraan para masiguro ang kinabukasan mo ay ang pagsang-ayon. Gusto niyang pumirma ng mahabang taon na paupa o bilhin ang bahay ng hulugan at ikaw ay dapat nalilipat ng maaga. Oo, alam mong palalayasin niya ako. Alam kong papakiusapan kanyang umalis. Hindi ko alam na sasaktan kanya. Pero nung hawakan niya ako, sinabi mong, "Wag dito." Naputol ang tawag. Natakot ako, bulong niya. Ako rin. Ibinaba ko ang tawag at isinulat ang eksaktong oras ng pag-uusap. Ang recording na ginawa habang ako mismo ay kasali sa usapan ay ibinigay ko kay Dayan. 2 araw makalipas, nakipagkita si Liza. Pinili niya ang isang kapehan sa Tomas Morato. Puno ng tao at amoy ng sariwang tinapay. Dumating siya ng walang makeup. Suot ang simpleng itim na coat. Sa unang pagkakataon ay hindi siya mukhang isang taong kumokontrol sa bawat pagpasok niya sa isang silid. Ipinatong niya ang telepono sa mesa. Sinabi ng abogado ko na baka nasangkot ako sa pagbibigay ng mga peking dokumento sa bangko.
Baka nga, hindi ko alam. Ipaliwanag mo yan sa mga kinauukulan. Inilapit niya sa akin ang mga nakaprint na mensahe. Nag-text si Aris sa kanya tungkol sa pag-alis sa harang, paglambot sa matanda at pag-angkin sa address bago pa magka-loan. Ang isang mensahe ay nakasulat na, palalayasin muna natin si Belen, tapos pipirma ang matanda dahil hindi niya iiwan ang anak niya na walang bubong. 2 beses ko itong binasa. Bakit mo ito ibinibigay sa akin? Dahil hindi ako magiging panagot para sa kanya. Hindi dahil nagsisisi ka. Umiwas ng tingin si Liza. Huwag kang mag-asam na mangungumpisal ako sa'yo. Hindi ako nag-aasam. Gusto ko lang malaman kung tinutulungan mo ba ako o ang sarili mo. Sarili ko. Nakuha ko ang isang tapat na sagot na ito. Kung gayon, ibigay mo lahat sa abogado mo at huwag mong burahin ang orihinal. Tumayo ako. Pinigilan ako ni Liza. Nagsalita siya tungkol sa'yo na parang wala kang kwenta, na parang nakikitira ka lang sa buhay niya at wala kang sariling buhay. At naniwala ka doon? Oo, iyan ang bahaging kailangan mong dalhin. Umalis ako bago pa siya makasagot. Samantala, gumagawa ng sariling hakbang si Aris. Tumatawag siya sa mga kaibigan, kliyente, at kamag-anak. Kinakalat niyang balak daw namin ng tatay ko na angkinin ang naipaayos ng ari-arian ngayong nasa rurok na ng halaga ang kumpanya. Iginiit niya na ginagamit ko raw ang isang maliit na alitang mag-asawa. Bilang pagganti dahil may bago na siyang karelasyon, isang kaibigan ang tumawag at humingi ng litrato ng pasa ko. Kailangan kong malaman kung sino ang papaniwalaan ko. Sabi niya, hindi mo kailangang pumili ng kampo, pero sabi ni Aris, natumba ka lang daw. Nasa pulis siya at sa mga abogado ang dokumentasyon. Ibig sabihin, ayaw mong ipakita? Hindi ko kailangang patunayan sa iyo ang sakit ko. Pagkatapos ng tawag na iyon, hindi na kami muling nag-usap. Nawalan ako ng ilang kaibigan. Kinalaunan ay naintindihan ko na hindi lahat ng nakakaalam ng aming pangalan at kwento ng aming pagsasama ay tunay na kaibigan. May iba na gusto lang lumapit ng sapat sa drama para hindi sila magbayad ng anumang kapalit. Formal na binawi ng aking tatay ang pahintulot na gamitin ang bahay bilang punong tanggapan ng negosyo. Binigyan niya ang kumpanya ng sapat na oras para magpalit ng address at kunin ang mga natitirang gamit. Hindi niya pinutol ang kuryente, hindi itinapon ang mga liham, at hindi hinarang ang akses sa ari-arian. Lahat ay isinulat sa papel. Tinawag itong pananabutahe ni Aris. Tinawag itong kaayusan ni Dayan. Ang pinakamalaking pulong ng kumpanya ay magaganap sa ika-4 ng Disyembre sa isang hotel sa BGC. Nagplano si Aris ng business breakfast para sa isang mamumuhunan, kinatawan ng bangko, pangunahing kliyente at mga tauhan. Ipepresenta niya ang bagong event studio at ang pagpondo para sa pagpapalago nito. Nalaman ni Dayan ang tungkol sa pulong mula sa sulat ng bangko. Humiling ang kinatawan ng bangko na makaharap ang may-ari ng ari-arian upang ipaliwanag ang mga pagkakaiba. Ayokong pumunta, sabi ko. Hindi mo kailangang pumunta, sagot ng aking tatay. Kung ikaw lang ang pupunta, sasabihin ni Aris na kinokontrol mo ako at gusto mong sirain ang kasal ko. Sasabihin niya iyan, kahit sino pa ang pumunta. Tama siya kaya sumama ako. Ngunit hindi para kay Aris, kundi para sa sarili ko. Gusto ko nang tumigil sa pag-iwas sa mga kwarto kung saan kinukwento niya ang buhay ng iba na parang kanya. Nagsimula ang almusal ng 9:00. Pumasok kami makalipas ang ilang minuto sa pakiusap ng kinatawan ng bangko. Huminto kami sa may pinto ng bulwagan. Nang lumitaw ang litrato ng bahay sa malaking screen, may nakasulat sa ilalim, Head Office ng Hari Events, sariling ari-arian ng kumpanya, walang binabayarang upa. Nakatayo si Aris sa tabi ng screen suot ang navy blue na suit. Nagsasalita siya tungkol sa katatagan, tradisyon, at espasyong handa ng palakihin. Dahil sa asset na ito, sabi niya, maaari na tayong magsimula agad. Nagtaas ng kamay ang kinatawan ng bangko. Ginoong Hari, maaari po bang linawin ninyo ang legal na titulo ng kumpanya sa ari-arian? Ngumiti si Aris. Isa itong pampamilyang ari-arian. Nasa proseso na ang mga huling pormalidad. Iba ang may-ari na nakalista sa titulo ng lupa. Natahimik ang buong bulwagan.
Tumingin si Aris sa direksyon ng pinto. Nakita niya ang tatay ko, si Dayan at ako. Nanigas ang mukha niya. Lumapit ang tatay ko sa mesa at ibinaba ang folder sa harap ng kinatawan ng bangko. Nililinaw ko lang ang estado ng aking ari-arian. Nakabawi ng boses si Aris. Isa itong pribadong alitan sa pamilya. Walang kinalaman ito sa presentasyon. Dahil ang presentasyong ito ay nagpapakita ng bahay ng iba bilang ari-arian ng kumpanya. Inabot ni Dayan ang kopya ng titulo ng lupa, ang kasunduan sa pagpapahiram, ang liham ng pagbawi ng pahintulot, at ang salaysay ng tatay ko tungkol sa pekeng pirma. Hindi ko ipinakita ang litrato ng pasa ko. Hindi ko ipinarinig ang mga recording. Hindi ako nagsalita tungkol sa pagtataksil. Ang issue sa pag-aasawa ay didinigin ng mga kinauukulan at ng korte. Sabi ko, nandito kami ngayon. Dahil lang ang ari-arian ng aking tatay ay ipinresenta bilang asset ng kumpanya at ginawang batayan ng inyong pinaplanong pondo. Tinitingnan ng mamumuhunan ang mga dokumento nang may lumalalang tensyon sa kanyang mukha. Pwede bang magsimula ang operasyon ng studio sa gusaling ito? Tanong niya. Hindi ako nagbigay ng pahintulot, sagot ng aking tatay. May iba pa bang lokasyon ang kumpanya? Hinigpitan ni Aris ang hawak sa remote. Kasalukuyan pang pinag-uusapan ang lokasyon. Inusog ng kliyente ang tasa niya. Nakasaad sa kontrata natin na may handa ng espasyo bago magtapos ang Enero, at magiging handa ito. Inis na sabi ni Aris. Saan? Hindi siya sumagot. Pagkatapos ay lumingon siya kay Liza. Nakaupo ito sa dulo ng mesa, namumutla at hindi makagalaw. Sabihin mo sa kanila na napagkasunduan na ang lahat. Dahan-dahang tumayo si Liza. Kasama mo, sabi niya. Hindi kasama ng may-ari. Liza, hindi ko nakita kahit kailan ang titulo ng lupa. Sabi mo ipapangalan ang bahay kapag nagka-annulment na kayo at pipirma si Mang Valeriano kapag pinalayas na si Belen. May nakahulog ng kutsarita. Ang tunog ng bakal ay bumasag sa katahimikan. Tumingin si Aris sa buong silid. Biglang nawala ang mga taong kaya niyang utuin. Ang natira lang ay mga taong nagkukuwenta ng panganib. Ang lahat ng ito ay paghihiganti. Sabi niya hinintay lang ng asawa ko at ng tatay niya na mapalago ko ang kumpanya para bawiin sa akin ang opisina. Ginamit ito ng kumpanya mo ng maraming taon. Sa napakababang halaga, sagot ng tatay ko. Ang ari-arian ay hindi nakukuha dahil lang nakasanayan. Tiningnan ako ni Aris. Kung wala ang apelyido ko, nakaupo ka pa rin sana sa murang lamesa at nagbibilang ng semento ng iba. Anak ka ng isang probinsyanong retirado. Nakakuha ka lang ng magandang address at naniwalang kabilang ka na sa mga matatagumpay. Naramdaman ko ang pamilyar na paninikip ng tiyan ko. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako umiwas ng tingin. Kinuwenta ko rin ang mga ginastos mo sa pagpapaayos, ang mga gastos mo, at ang mga pagkakamali mo, sabi ko, at isang bagay ang alam ko. Ang numerong nakasulat sa spreadsheet ay hindi nagiging totoo dahil lang maganda itong tingnan sa screen. Humakbang ako palapit. Binigyan tayo ng bubong ng tatay ko. Binigyan kita ng 8 taong pagtatrabaho, mga koneksyon sa kontraktor, budget estimates, at tiwala. Pinagkamalan mong titulo ang pagtulong. At inisip mong ang pagmamahal ay tungkulin na sumunod. Suminghal si Aris. Lagi kang magiging anak ng lalaking takot mawalan ng kapirasong pader. Mas gugustuhin kong maging anak ng lalaking tumutupad sa usapan kaysa asawa ng lalaking tingin sa pirma ay isang dekorasyon, walang umimik. Isinara ng kinatawan ng bangko ang kanyang folder. Ang pagpopondo ay mananatiling nakatigil hanggang sa malinawan ang isyu ng dokumento at ang legal na titulo, tumayo ang mamumuhunan. Sa ganitong sitwasyon, aatras na ako sa negosasyon. Humiling ang kliyente ng formal na pagsuspinde ng mga transaksyon. Humingi ng access ang accountant ng kumpanya sa buong dokumentasyon ng mga gastos sa pagpapaayos at fixed assets. 2 empleyado ang nagkatinginan na nagsasabi ng higit pa kaysa sa anumang komento. Hindi ko isinara ang kumpanya niya sa isang galaw. Itinigil ko lang ang pagsuporta sa istruktura. Istrukturang kahit kailan ay walang matibay na pundasyon.
Sa pasilyo ay hinabol ako ni Aris sa elevator. Nanalo ka, sabi niya habang nagngangalit ang mga ngipin. Kinuha mo sa akin ang lahat, hindi ko kinuha ang bahay mo. Tahimik na bumukas ang pinto ng elevator. Hindi naman naging iyo iyon. Ang kinahinatnan ay hindi dumatimiting sa isang araw. Walang dramatikong pagposas, walang idineklarang pagkalugi, bago maghapunan, ni walang pulutong ng mga taong pumapalakpak sa akin sa pasilyo. Ang tunay na buhay ay kumikilos ng mas mabagal at mas maingat. Tinapos ng bangko ang pagsusuri at formal na tinanggihan ang loan. Ang isyu sa dokumentong may pirma ng tatay ko ay dinala sa investigasyon. Isang eksperto ang kinalaunan ay susuri kung totoo nga ba ang pirma. Nangalap ng ebidensya ang piskalya at nagsumite ng salaysay si Aris sa pamamagitan ng kanyang abogado. Kasabay nito, umusad din ang kaso tungkol sa pananakit. Nagbigay ng testimonya si Sylvia. Ibinigay ko ang medical na record, mga litrato, at mga mensahe. Pinalawig ng korte ang protection order na nagbabawal kay Aris na makipag-ugnayan sa akin, maliban sa mga isyung idinadaan sa aming mga abogado. Ang pinakamahirap ay ang mga unang linggo. Hindi na ako natatakot na papasok siya sa bahay. Natatakot ako sa mga tunog, sa malakas na pagsasara ng pinto, sa boses ng lalaki sa hagdan, sa tawag mula sa hindi kilalang numero. Minsan nagigising ako na nararamdaman pa rin ang sakit sa balikat ko na dapat matagal nang nawala. Kinumbinsi ako ni Dayan na kumausap sa isang psychologist na nag-aasikaso sa mga biktima ng karahasan. Noong una ay tumanggi ako. May kaso pa akong inaasikaso, sabi ko. Wala akong oras para suriin ang emosyon ko. Tiningnan ni Dayan ang 3 binder na nakasalansan sa pader. Ang mga ebidensya ay madaling ayusin sa mga folder. Ang nervous system ay walang alam na mga pahina. Pumunta ako. Hindi naman ako naging ibang tao dahil doon. Hindi ako nagising na puno ng kumpiyansa sa sarili pagkatapos ng isang usapan. Ngunit natuto akong kilalanin kapag ang aking katawan ay nagre-react sa isang alaala at hindi sa isang kasalukuyang panganib. Naintindihan ko rin na sa paglipas ng panahon, nakasanayan ko na ang palalang pagtrato dahil bawat pagbabago ay kaunti lang kaysa sa hangganan kung kailan ko balak umalis. Hindi nagsimula si Aris sa pagtulak. Nagsimula siya sa pangingialam sa mga suot ko, sa pagpapatahimik sa akin kapag may mga kliyente, sa pagtawag sa aking trabaho, bilang tulong lang, habang ang kanyang ambisyon ay para sa kabutihan nating dalawa, sa pagkuha ng aking mga kwarto, ng aking oras at ng aking karapatan sa sariling pananaw. Ang pisikal na pananakit ay ang dulo ng isang mahabang pangungusap. Hindi ito ang simula. Lumipat ang kumpanya ni Aris sa isang co-working space sa Makati. Ilang empleyado ang nag-resign. May ilang kliyenteng naiwan. May ilan ding kumansela ng kontrata. Hindi tuluyang nawala ang Hari Events. Ngunit hindi na ito katulad ng inilalarawan noon ni Aris. Nagpasa si Liza ng resignation. Hindi na kami nag-usap. Minsan nakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya. Patawad sa naging papel ko. Hindi ako sumagot. Ang pagpapatawad ay hindi isang resibo na kailangang pirmahan para maisara ang kaso. Minsan, sapat na ang hindi nadalhin ang kasalanan ng iba sa sarili mong buhay. Tumagal ng ilang buwan ang pagtatalo sa ginastos. Sa huli, tinanggap ang halagang 1,077,600 piso bilang halagang napapatunayang mula sa personal na pera ni Aris. Ibinawas doon ang gastos sa pagpapagawa ng nasirang pinto sa opisina, ang hindi nabayarang upa dahil sa labis na paggamit ng kumpanya sa gusali at bahagi ng gastos na noon ay pinondohan ng tatay ko. Pumayag si Mang Valeriano sa kasunduan. Pwede sana siyang makakuha ng mas maliit, sabi niya sa akin bago pumirma. Pwede nga, pero nagbayad din naman siya sa ilang bahagi ng bahay. Pagkatapos ng lahat ng ito, gusto mo pa rin maging patas. Lalo na pagkatapos ng lahat. Tumango ang tatay ko. Eksakto rin sanang sasabihin iyan ng nanay mo. Iginawad ang annulment 11 buwan matapos ang gabi ng dark blue na maleta. Sinubukan ni Aris na igiit na ang bahay ay naipundar naming mag-asawa kaya dapat itong isama sa hatian. Ngunit malinaw ang mga dokumento. Tatay ko ang may-ari. Ang ari-arian ay hindi bahagi ng hatian. Hinati namin ang aming pinagsamang ipon.
ang sasakyan, at mga kagamitang binili noong kami ay kasal. Naiwan sa akin ang mga kagamitan ng aking negosyo at mga proyekto. Ayokong magkaroon ng bahagi sa isang bagay na lumago gamit ang aking pawis, ngunit hindi pinatatakbo ayon sa mga prinsipyong gusto kong dalhin habang buhay. Matapos ang pagdinig, pinigilan ako ni Aris sa pasilyo. Mukha siyang mas matanda, hindi naman mahirap, hindi rin wasak, kundi mas maliit. Walang bahay, walang opisina, at walang mga taong laging nakapalibot sa kanyang kumpiyansa. Talaga bang tinapon mo ang 8 taon dahil lang sa isang pagtulak? Tanong niya. Tinitigan ko siya ng matagal. Hindi ang isang pagtulak na iyon ang sumira sa aming kasal. Ipinakita lang nito kung gaano katagal kong sinubukang buuin ang isang bagay na hindi mo na nirerespeto. Pwede pa natin iyong ayusin. Ang pag-aayos ay nagsisimula sa pag-amin kung ano ang nasira, habang ikaw, patuloy mo itong tinatawag na isang pagtulak lang. Nilagpasan ko siya. Hindi na ako lumingon. Hindi inilipat ng tatay ko ang bahay sa pangalan ko. Hindi ko iyon ginusto. Gumawa kami ng bago at mas detalyadong kontrata. Inilista namin ang gastos, ang patakaran sa paggamit ng kwarto, at kung paano tuusin ang mga susunod na pagpapaayos. Papel na naman! Biro ko habang pumipirma. Ang malinaw na patakaran ay nagpoprotekta sa relasyon. Sagot niya. Sa pagkakataong ito, hindi na ako tumawa. Nabawi ko ang dati kong workspace sa ikalawang palapag. Itinapon ko ang mga walang lamang kahon ng marketing materials. Ipinaayos ko ang aking mesa. At inilagay ko ang kabinet ng aking ina sa mismong pwesto nito bago ginawa ang disenyo ni Liza. Tumanggap ako ng mas maraming kliyente para sa mga cost estimate sa pagsasaayos ng bahay. Hindi ako naging milyonaryo. Hindi ko kinuha ang kumpanya ni Aris. Hindi ko kailangan ng bagong lalaki na papasok sa buhay ko para patunayang may halaga ako. Kumikita ako ng sarili kong pera. Ako ang nagdedesisyon sa oras ko. Mayroon akong bahay na ginagamit ko sa patas na paraan. Mayroon din akong katahimikan na sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon ay hindi isang parusa. Minsan sa isang buwan, ipinapagamit ko ang aking opisina sa isang lokal na NGO. Nagpapatawag si Dayan ng pulong tungkol sa karapatan sa pabahay at pagdodokumento ng pang-aabuso. Nagpapaliwanag ang psychologist tungkol sa mekanismo ng pagkontrol ng abuser. Ipinaliwanag ng financial advisor kung bakit mahalagang magkaroon ng sariling bank account, kopya ng mga dokumento, at kaalaman tungkol sa mga utang ng pamilya. Sa unang pulong ay 7 ang dumalo na babae at 2 lalaki. Walang pinilit na ikwento ang karanasan niya. Pwede lang silang makinig. Mahalaga iyon. Ang pagtulong ay hindi dapat nangangailangan ng pampublikong paghuhubad sa mga sugat. Ilang linggo matapos ang 3 pulong, may isang babaeng kasing edad ko ang nagpaiwan pagkatapos. Hindi niya sinabi ang pangalan niya. Hawak niya ang isang kwaderno. Pero sa buong 2 oras ay wala siyang isinulat dito. Kailangan ba talagang maghintay hanggang sa may manakit? Tanong niya. Nakaalis na si Dayan, kaya saglit akong napaisip kung may karapatan ba akong sumagot. Hindi ako therapist at hindi rin ako abogado. Isa lang akong tao na sa loob ng maraming taon ay umurong ng umurong para lang hindi magsimula ng panibagong gulo. Hindi, sabi ko. Hindi mo kailangang maghintay. Tumingin ang babae sa pinto. Tila takot na baka may nakatayo sa labas. Hindi naman siya palaging masama. Si Aris rin. Kung ganoon siya noon pa man. Unang buwan pa lang hihiwalayan ko na siya. Minsan, humihingi siya ng tawad. May halaga ang paghingi ng tawad kung magbabago ang ugali pagkatapos. Hindi kapag binubura lang nito ang nakaraan para makapagsimula uli sa simula. Hindi ko na siya tinanong kung ano ang nangyayari sa bahay nila. Ibinigay ko sa kanya ang numero ng NGO, ang address ng libreng legal assistance, at isang papel na may mga pangunahing tuntunin para sa kaligtasan. Kinuha niya iyon at itinago sa loob ng kanyang coat. Salamat. Bulong niya bago siya umalis. Matagal akong nakaupo sa walang taong kwarto. Doon ko napagtanto na ang halaga ng kwentong ito ay hindi ang pagkakapataw ng parusa kay Aris. Ang pinakamahalaga ay nakilala ng ibang tao ang sitwasyon nila nang mas maaga kaysa sa akin. Isang umaga ng Abril,
Naupo ako sa balkonahe, hawak ang aking kape. Amoy basang lupa ang hardin, at ang araw ay sumisilip sa pagitan ng mga sanga ng lumang puno ng mangga. Inaayos ng aking tatay ang gate, kahit ang sabi niya ay maghahatid lang siya ng mga gamit. Sa pader sa pasilyo, makikita pa rin ang bahagyang mas matingkad na bahagi ng pintura, ang mismong lugar kung saan ako tumama ng gabing iyon. Sa loob ng maraming buwan, iniiwasan ko itong tingnan. Ngayon, kaya ko na itong titigan ng walang takot. Ang pinakamapanganib na pangungusap na narinig ko noon ay hindi ang siya ang pinili ko. Ang pinakamapanganib ay ang hindi sinabing paniniwala ni Aris na dahil nagamit niya ang bahay ng tatay ko, ang trabaho ko, ang mga koneksyon ko, at ang pasensya ko sa loob ng maraming taon, lahat ng iyon ay naging pag-aari na niya. Ang pagmamay-ari ay madaling suriin sa titulo ng lupa. Mas mahirap mapansin ng sandali kung kailan ang isang tao ay sinisimulang ituring ang iyong kabaitan bilang kahinaan, ang pagtulong bilang obligasyon, at ang iyong pananahimik bilang pahintulot na hiyain ka. Ngayon alam ko na ang pagtatakda ng hangganan na ayon sa batas ay hindi paghihiganti. Ang patas na tuusan ay hindi nangangahulugan ng pag-ubos, at ang respeto sa ibang tao ay nagsisimula kapag tumigil tayong hilinging magbayad sila ng sarili nilang dignidad para lang sa katahimikan sa loob ng bahay. Itinaas ko ang aking tasa. Mainit pa ang kape. Sa kabilang banda ng hardin, isinara ng tatay ko ang gate at sinubukan kung gumagana ang kandado. Sa pagkakataong ito ay maayos na iyon. At gayon din ako.